6 na tayo. Okay? Psalms 26. Siguro hanggang ano lang muna tayo. Hanggang saan ba ito? Hanggang 12. Okay? 12 lang naman kasi yan. Okay? Basahin po natin ang buong sigla from verse 1. Sagutan. Ano po? Verse 1 hanggang 12. Psalms 26 na po tayo. Okay? Magsimula po sa inyo. Handa, basa. Okay, di ba yung parang personal niyang tinatawag. Verse 2, Examine me, O Lord, and prove my reins and my heart. For the I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers. Doers. I will wash mine hand and rosary, so will I compass thine altar, O Lord. Lord, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honor dwelleth. In whose hands is mischief, and the right hand is full of bribes. My foot standeth in the even place, in the congregation will I bless the Lord. So, gabi pong ito ating titingnan. Pamagatan natin po itong the servant of God. Kasi si David po ang personal na parang nag-ano po dito, nakikipag-usap sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa pagdating ng bawat isa. Salamat sa mga magbigat na nasa gupa ng mga nagtrabaho. Ganun po yung mga lahat ng mga gumawa para sa Panginoon. Sa mga Bible studies, Panginoon, salamat po sa kabila na ito. Nandiyan ka pa rin sumusuporta, nakaalalay sa amin. Wala kaming magagawa kung wala po kayo, Panginoon. Salamat po sa iyong salita na patuloy na ihahayag. Salamat po sa bawat isa na nakakalagpas doon sa mga temptation, higit sa lahat. Salamat sa mga nag-birthday ngayon, Panginoon. Patuloy mong i-bless, Panginoon, si Brother Willie. Bless mo po sila ng marami pang pagpapala, katulad po ng bawat isa sa amin. Bless po kami sa pag-uusap na ito. May maunawaan, may mauwi, at higit sa lahat, gamitin nyo kami sa bago dumating aming anniversary, Panginoon, na ang aming panalangin po na harinawa ay kung kalooban nyo po, mapagana namin ang aircon para magamit namin po ito. Kayo po ang masusunod, hindi po kami nag-uutos, Panginoon. I-bless nyo po ang mga plano namin na ito po ay naka-align sa inyong plano at hindi sa amin lamang. Maraming salamat po sa gabi ito. Kayo po ang maitaas, may pangaral sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito po ay isa-isahin natin at banghay-banghayin ang bawat grupo na maraming mapapansin natin, pinili natin itong pamagatan din na ang kaligtasan ba natin ay sigurado o totoo, kasi lahat dito ay pinapakita ni David ang kanyang mga nagagawang mali, ang kanyang mga pinapakita sa Panginoon na kumbaga nasunod niya bilang siya ay binayaran din ng Panginoon ng kanyang mahal na dugo, na siya ay nandoon sumusunod. Ang sabi niya doon, di ako nakikiupo sa upuan ng mga masasama, di ako tabi doon sa kanila. Kaya dito ang tinutukoy dito ni David sa kanyang panulat bilang mga leader, bilang mga bagong leader, matagal na leader, bilang pastor, bilang teacher o ano man ang iyong posisyon sa Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon dahil tayo ay binayaran niya kanyang mahal na dugo, mayroong purpose siya, at tayo po ay bilang servant, bilang tayo ay tagapaggawa ng mga inuutos niya. Dito po si David ay na-blame po siya ng may malisyosong pagbi-blame sa kanya. Mayroon ditong sa kanya, paninirang puri, kumbaga So, he blamed falsely. Ang mga Israelita po dito ay sabi kay David, o kaya yung siguro mga tao niya ito, mga nasasukupan niya. Naalala ko tuloy doon sa panahon ni Moses, nung siya po ay tinawag ng Panginoon, nagreklamo pa nga yung leader na ito. Sabi niya, Panginoon, utal ako iba na lang. Pero sabi ng Panginoon doon, ako baga nagawa ng bibig mo? Ako may-ari niyan. Tapos, paano ko sa ililid? Anong nasa kamay mo? So, ano bang nandiyon sa atin? Ang sabi ng Biblia, bilang tayo po ay binigyan ng Panginoon ng mga gifts, hindi pare-parehas.
Minsan nga, doon sa mga gifts na yun, hindi pa natin ito nahahasa, hindi pa natin natutuklasan, kaya hindi pa tayo nagagamit ng Panginoon. Ano po? So dito, ay si Moses din katulad ni David, nung isulat niya ito, parang nung si Moses ang leader nila, parang ano nila parang laging biniblame. Katulad nung mawalan sila, nagdinala doon ng leader na ito sa wilderness. And by the way, parang ang kahantulad sa atin na panahon ito, nung niligtas tayo ng Panginoon, binago ang buhay natin, inilig tayo dito sa buhay na ito, sa mga taong ito na andun ang negosyo, may hanap buhay, pero alam nyo ba na sila po ay parang wilderness, walang pag-asinso spiritually. Kaya ang gagawin natin bilang tayo ang mga inaasahan, mga katiwala ng Diyos, tayo yung mag-prepare ng kanilang buhay, at tayo po ay parang lumalangoy sa dagat ng mga tao. At dito sa kwentong ito, kahit tulad kay Moses, nagreklamo yung mga tao patapos ng Panginoon, kunin doon sa pagkakalipin ng mundo, pagkakalipin ng Egypt, inilabas doon sa wilderness, inilagay doon sa lugar na paggagamitan sa kanila. So, susubukan ng Diyos kung paano sila magpapasalamat sa dakilang Diyos na nagtulong sa kanila mailibas doon sa lugar ng Egypt. Pagdating doon sa disyerto, ang ganda ng lugar although disyerto, andoon yung pagkain, nandoon yung pugo, nandoon yung meat, nandoon yung carbohydrate, kasi nandoon yung trigo. Ano po, nakakakuha siguro sila. At saka yung mana pala, hindi trigo, yung mana, at pagkatapos yung karne, yung itlog, ano po, kompleto sila doon. Pwede man sila mag-ihaw, siguro yung mang-inasal nung araw, hindi pa uso, pero nag-iinasal na sila nung araw. So, ang problema doon, kompleto, kaya yung tubig wala. Kaya nga desert di ba? Kung ating i-imagine ng konti, huwag muna tayo magpadalos-dalos sa mga lesson na ito. Doon na muna tayo sa bakit nilabas ng Diyos. Para tayo, bago tayo niligtas, inalis tayo sa dati nating kalalagyan, at nung nandun tayo, bakit nandun sa wilderness at walang tubig? Ano po? At kung ating babaybayin at lalaliman pa ang tubig na tinutukoy doon na wala, ay ang Panginoon, ano po, ang tubig na tinutukoy sa atin sa panahon natin ay ang tubig ng salita ng buhay. At doon sa desertong ito ay walang tubig, nagreklamo sila. Dadalhin mo kami rito tapos walang tubig. At pagkatapos maya-maya, yung leader sabi niya, Panginoon, puro reklamo, anong gagawin ko? Okay. Sabi ng Panginoon, magsalita ka doon sa bato. Dahil busit na yung tao lang din si Moses na bilang leader, buwisit na. Okay. Imbis na kausapin yung bato, okay, confession, ay hinampas, po. So dito ay napansin natin na hindi nagtapos doon ang reklamo ng mga Israelitang ito. Tapos, mayroon pa yung bilang leader dito si Moses, pinagtutukoy ang halimbawaan po natin dito, dahil dito po sa verse 20 o chapter 26, ay patungkol ito sa isang servant of God. Tinawag ka ng Diyos, may purpose, pangungunahin ka sa anumang purpose niya, basta manindigan ka, sumunod ka sa Panginoon, tinawag ka dahil may layunin siya na maraming tao makakarinig na iyong pangangaral o sa iyong pagkukwento, na ito po ay ililid mo sila. Kaya dito po ay ang ginagamit nating example ay si Moses. Maraming panahon noon na inatake sila ng kaaway sa panahon ni Moses, nung naalala nyo nang siya ay nangihina, dahil may edad na, ay may dalawang kasamahan siya na tumutukod sa kanyang kamay na pag ito hindi bumababa ay tuloy-tuloy ang kanilang labanan at nananalo sila. Speaks of the provision in prayer, na mayroon tayong intercession, na kumahawak tayo doon sa mga bawat isang plano ng simbang ito, tulong-tulong tayo, nakaantabay, nakaalalay, nananalo at nangyayari. So dito ay ang nangyari doon sa mga Israelita, kadalasan wala sila sa focus sa sinuutos at sinasabi ng Panginoon. Bawat sasabihin ng Panginoon sinasabi sa leader, kaya lang itong mga tao wala sa minsan sa tamang pagsunod at focus. This writing ni David sa lugar na ito sa chapter 26, ito po ay si David din katulad ni Moses, falsely accused. Pinaratangan siya ng mali at dito po siya nagsimula na mayroon siya at least 5 bagay na isinulat. Sana makakuha natin ang ibig sabihin nito. Na dito ay sabi ng verse 1, okay, 26, judge me, O Lord. So sabi kagad ni Moses, Panginoon, tingnan mo ang aking buhay. Doon niya pinapakita na si David lumakad sa integrity. Kung anong sinabi ng Panginoon, ginagawa niya ito.
at pananampalataya niya na walang pagbabago, walang pagbababa at taas, hindi nagwe-wave ang kanyang pananampalataya. At dito napatagpuan natin na sabi niya sa Panginoon ni David na kung ang isang tao, Panginoon, ay totoong mananampalataya at tagasunod at ligtas, dahil siya ay may bago ng may bago ng katauhan, siya ay nire-required na dapat maipakita niya ang kanyang honest examination sa kanyang sarili. Tingnan niyo po ang verse 1-3. Mapapansin natin yan ang tatlong honest na sabi ni David. Number 1 ay ini-examine niya ang kanyang sarili. Verse 1-3, sabi ng verse 1, "Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity, and then I have trusted also in thy Lord, therefore I shall not slide." Verse 2. Pangalawa, hindi lang judge me, examine me. Kaya dito ay, kung ating titingnan, yung personal niya ay ipinakita niya sa Panginoon na hindi po siya nagwe-wave. Ano man dumaan sa buhay niya bilang isang, siguro kung papalagay natin kung pinapatungkulan niya ay isang tatay, isang nanay, ay hindi siya nagbabago sa kanyang paninindigan na may Diyos na nagtitiwala siya na ang Diyos ay kasama niya. He trusts God, sabi dito ng sulat ni David, "I shall not sleep," sabi ng verse 1. Hindi ako, yung anong tawag sa Tagalog, yung "I shall not sleep," hindi madudulas. Siguro yan. I slide, tama. Okay? I shall not slide. So, yung ating kalagayan sa Panginoon, ang tao kasi ay medyo talagang wala naman niyang pataas, kundi puro naisip niya, pababa. Si Abraham nga din nung araw, faithful siya ang kaibigan ng Panginoon, pero nung siya po'y napunta ng Egypt, napunta sa mundo, nakalimutan din niya at nawala din yung pagsamba, nawala yung pag-worship, nawala yung Sunday na, o kaya nung kasi sa kanila ay Saturday, wala yung pagsamba ng araw na yun. Kaya lahat naman dumaan sa ganun. So dito si David, sabi niya, na upang hindi ako madulas, hindi ako mawala. Okay? Sabi niyan, may standing, yung ako'y nakatayo doon sa patag. Anong verse natin nadaanan ito? Parang last verse na ito, sa may verse 12 yata. Tama, verse 12. "My foot standeth in the even place." Ito po ay nakatayo sa patag na lugar. Ibig sabihin, balance. Yung mga statutes, yung mga command ng Panginoon ay doon siya nakatayo at naninindigan. Kaya dito po ay, kung ating titingnan dito ang sinulat dito ni David, ipinapakita dito na sa kanyang honest examination ng kanyang buhay. "Lord, tingnan mo, try me." Sabi niya sa verse 1, "Judge me and try me, examine me." So dito ay siguro ang relation natin sa atin bilang mga mananampalataya, hindi nakikita ng bawat isa, hindi nakikita ng sino man ang bawat isa sa atin, pero kailangan nating ibuho sa Panginoon. "Lord, Father, Son, Holy Spirit, nakita nyo, sa iyo lamang kami nagkasala, at lalo sa Banal na Espiritu." Kasi nalulungkot siya pag hindi natin nagagawa ang kanyang mga utos. Dito po ay, he is, sabi ni David, ang parang ibig niya sabihin, "Lord, okay, hindi po ako, okay, natutong mag-disobey." At sa kanya, sabi ni David dito ay, nagawa ko, hindi ako nag-avoid, hindi ako tumalikod. So marami siyang binabanggit dito sa verse 1. "Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. Examine me, O Lord, and prove me that my reins and my heart." So pati yung inner, hindi lang outer na kalagayan ng isang Kristyano ang pinapakita dito. So pangalawa, sabi dito ni David, dapat hindi tayo magkaroon ng pangamba, sapagkat ang kailangan natin mabigyan ng panahon o pansin, yung takot natin sa Diyos na hindi yun mawawala sa ating isipan. Bakit po? Sabi dito ni David, "Lord, examine me." Kasi kung mawala po ito sa isipan ng isang totoong Kristyano, hindi na niya ito matatawagan ng Diyos. Lord, naalala ko yung isang sulat niya sa Psalms na try me, yun? Tatlo yun examine me, try me. Parang pare-parehas lang po yung ibig niya sabihin. And then, mayroon pa siya sinabi, prove me. Di ba? Dito ay sabi ni David, try me, my mind, my heart, lahat po, sabi ng verse 2, pinapacheck na sa Panginoon sapagkat habang siya po ay nandoon sa harapan ng transparent siya. Lord, wala kang makikita. Pero ang kadalasan sa ating mga Kristyano sa panahon natin ngayon, minsan nagdadalawang isip na rin tayo kapag hindi nasagot yung ating mga previous na kahilingan, nagdaw tayo, Lord,
ano bang problema at sabi ni James, pag mayroon tayong hinihingi na mali ang ating purpose, number 1 na yon. Pangalawa, yung ating puso hindi tama sa Diyos. Pangatlong klase na hindi tayo sasagutin. So dito, ang sabi ni David, siya po ay nagpakita ng kanyang inner at saka outer na, Lord, sabi niya, upang hindi magkaroon ng pagtatago sa iyo, sabi niya sa verse 1, judge me and then examine me, sabi ni David sa kanya. Kaya dito po ay sabi ni David dito sa verse 2, Lord, pwede akong pumunta, lumakad na walang takot. Bakit? Sabi niya dito, through the problems na dinadaan natin, patulad ni David po, dumadi po siya talaga ng mabibigat na mga sa buhay, yung inaagawan siya ng trono, at dami. Ano po? Para tayo din, ang sulat dito ni David, sabi sa atin ng verse 2, kung ating ipapanalangin ngayong gabi, Lord, pwede akong lumakad ng maayos na hindi nahihiya sapagkat dumaan na ako doon sa mga apoy ng problemang iyon, para kang dumaan sa x-ray, di ba? Kasi parang ang example ng isang, nito naalala ko yung isang komentarista sa Bible, na kapag ka ang Diyos ay pinapadaan ka sa isang sobrang init na problema, para ka daw ini-x-ray. Ang x-ray nga naman, radiation, o kaya kitang-kita, walang maitatago. So, dito po ay, sabi ni David, pwede akong dumaan, Panginoon, test me, sabi niya. Go ahead, test mo ako, Panginoon, try me, judge me, sabi niya doon sa verse 1 and 2. Kaya, ang ating buhay, ito po ang parang application natin, kapag ang ating buhay ay nandoon buo nating ibinapagamit sa Diyos, walang pagpapasubali, walang walang itinatago, buong-buo nating, Lord, ikaw po nakakaalam mula ngayong umaga hanggang mamayang hapon, kayo ang gumamit, kayo ang masunod, hindi po ako, sapagkat may mga maliliit na isip tayo na, kaya ganito, okay, para bang pinangunahan natin ang Diyos na hindi na, parang hindi natin siya hinahayaang magtrabaho sa ating buhay. Kaya dito, kapag ang buhay ng isang Kristiyano ay parang hindi buong naibigay, na isuko sa Panginoon, mayroon po talagang problema yan. Bakit? Parang kapag ka hindi buong naisalang o naibigay sa Panginoon, mayroon talagang hirap dalhin. Una, halimbawa, ang paa ay hindi na i-commit. Ang hirap dalhin. So, yun po ang parang tinutukoy dito sa verse 1 and 2, na kapag ang buhay natin ay hindi buong-buong na isuko sa Panginoon sa kanyang panawagan. Well, hindi lang siguro panawagan ang pwede ko sabihin, kundi tinawag ka ng Diyos para magamit. Ngayon, ay parang hindi tayo magamit niya sapagkat hindi natin buong isinusuko ang ating lahat. Inner, outer, upper, sa baba, hindi natin maisuko ng lahat. Kaya, ang Panginoon ay nalulungkot sa ganon at ang banal na espiritu hindi makagawa sapagkat ang ating integridad ay hindi napapractice. Pero dito si David, ang sabi niya, I walk in integrity. Maayos siya po sa kanyang buhay. Okay? Kapag tayo ay mayroong mabuting konsensya, wala tayong iniisip na nahihiya ako sa Panginoon sa ginawa o ano pa man, ay dito natin na iisip na natatakot tayo, Lord, baka hindi mo sagutin yung aking kahilingan kasi nagkamali ako, nagkasala ako, nakagawa ako ng ganito. Okay? Kaya ang sabi ni David dito, I have walk. Pwede mo akong x-ray, Panginoon. Lalakad ako sa iyong harapan, wala akong inaalala masama, di ako natatakot sapagkat ano man ang gawin mo, pinadaan mo ako sa mga problemang mabibigat at maiinit sobra, pero ako'y pwedeng magdiretso diyan. So, from the x-ray ng mata ng Panginoon, walang makakatakas, kahit sino sa atin, kahit si David din, kaya sabi niya, try me, test me. Okay, so dito po ay makikita ng Diyos ang ating pinakapuso. Kanina habang usap-usap kami doon sa labas, ay may mga nabanggit na mga dating kapatiran natin na para bang nandun pa sila sa labas. Isang araw, mga kapatid, hindi tayo kasi ang mag-ano niyan kakatok. Parang pray lang natin sila sapagkat ang Diyos may kapangyarihan. Kung paano nga yung patay, napapabangon niya Iyan pa kayang patay spiritually o kaya may sakit lang, di ba? Kaya niya pagilingin yan. So dito, God will see us through kung ano man ang nasa isip natin ngayong gabi, mamayang gabi, sa ating pagpipray. Habang nagpipray tayo, ano ba ang intensyon natin, ano ba ang motibo natin sa ating pagpipray. So yun po ang binabagit dito ni David, na sabi niya sa verse 1 and 2, okay, judge me, O Lord, for I have walked in mine in integrity. At ang sabi pa niya sa verse 2, examine me, O Lord, and prove me. Okay, try my reins and my heart.
Yung po ang pinakahuli niyang binanggit. Bakit? Yung puso minsan nadadaya. Kaya sa number 2 po, sa pangalawa, di lamang po yung honest examination ni David sa kanyang sarili bilang siya po ay servant of God. Okay? Marami. Minsan ang mga leader, marami iniisip, gusto ko gawin to, gawin to, gawin to. Nasa isip kaya ng Diyos yan ipapagawa sa atin. Baka isip lang natin yun. Ano po? So dito ay bilang sa verse 1 ito, transparent si David na nagpakita sa Diyos ng kanyang puso, pili siyang lumakad ng diretso at walang makikita ang Panginoon sa kanyang buhay na kamalian. Dito sa verse 2, sabi ng verse, sa pangalawa, from verse 3, 4, 5, and 6, dito po natin makita, okay, na dapat tayo lumayo para hindi tayo magkaroon ng problema at hindi masira ang ating integrity. Verse 3, 4, and 5, 6. Okay? For thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. Okay, ito po yung sinabi ni David sa kanya. Verse 4, I have not sat with vain persons. Sa panahon natin ngayon, pwede kasi yun ang target natin eh. Ito yung mga makasalanan na tatabihan natin at kukwento natin ng kaligtasan. So, ang tinutukoy dito ni David ay hindi yung pagkatapos niyang upuan at ipahayag ang Panginoong Kristo, ay sumama na siya doon sa kanilang mga ginagawa. Hindi po yun ang ibig sabihin. Kaya dito, siya po ay mayroong banal na pagkikipaghiwalay. Hindi siya sumasama doon sa verse 4. Ang sabi diyan, I have not sat with the vain persons, nor I will go with dissemblers. Ano po? Sa Tagalog, okay? Mga sinungaling na tao na hindi mga mapagkunwari ay nakikisama ako. Minsan nga, ayun ang malaking problema eh. Sa every Sunday na pagpupunta ng mga anak ng Diyos, hindi mo makita ang kanilang katotohanan sapagkat hindi niya nakikita sa puso eh. Pwedeng mayroong ganito eh. Yung iba nagkukunwari na okay, pero hindi. So dito ay, sabi ng verse, dito po sa verse 4, okay, pinalalagay niya, ang mga tao ay nababrand na parang hypocrite. Mga hipokrito. Bisan sabi, good morning po, nakangiti pa yan. Pero ang dami nilang problema. Okay? Ang daming mga dalahin. Ano po. So dito, even though si David hindi man nag-worship sa false God yun eh. Sabi baga doon kasi sa verse 4, sabi niya, hindi siya sumasama sa mga sinungaling na tao. Kasi yung mga sinungaling na tao, minsan may sinasambay sa kanilang mga puso. Ano po. So dito, sabi si David, hindi man nagsasamba sa palsong Diyos-Diyosan. Pero dito, kailangan nating sundin ang biblical doctrine of separation na sinasabi ng ating Bible. 2 Corinthians 6:14-18, doon natin makita ito. Kaya sinabi niya ito dito sa verse 4 and verse 5, sabi niya, I have hated the congregation of evildoers, and will not sit with the wicked. Medyo sasabit dito ang iba eh. Kasi minsan nakikiupo tayo sa bus, nakikiupo tayo sa jeep, upuan din yun eh. Pero iba po ang tinutukoy niya dyan. Okay? So, puntan muna natin itong 2 Corinthians 6, 14, 15, 16, 17, 18. Okay? 2 Corinthians 6. Sabi doon, okay, huwag kayo makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ang ano na dito, parang tinutukoy na dito yung agreement na ano po. Pwede ka makiupo doon kung bus lang, kung jeep, pwede magsulwining ka. Pero yung makikipagkontrata, minsan sa negosyo, dahil sa negosyo, kahit ang Christian pwede. Doon minsan nasisira ang mga Kristiyano kasi ito medyo malakas ito doon. Okay? Huwag ka magkimatok, makikisama sa mga hindi mananapat sapagkat anong pagkasama ng mayroong katwiran at kasamaan o anong pagkasama mayroong ang liwanag at ang kadiliman. Lalo pagdating sa pagnegosyante sa asset, magkukwentahan yan. Mas maraming kwenta yung unsaved kaysa sa saved. Kasi ang saved, mapagbigay, ano yun eh, bukas palad. Eh, itong unsaved, puro yung kwenta. Mas maraming kwenta yan. So, verse 15, sabi doon, ang 2 Corinthians, verse 15, anong pagkakasundo mayroon si Kristo at si Bilal, anong bahagi mayroon ang mananampalataya sa hindi mananampalataya? Verse 16, anong pag-isa mayroon ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan sapagkat tayo templo ng Diyos o nababuhay, gaya na sinabi niyo, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila magiging aking bayan. Verse 17,
kaya ang lumabas kayo sa kanila. Ito po yung holy separation na sinasabi ni David dito. Okay? Sa kanyang sulat, hindi lamang na tayo po ang magkaroon ng honest examination sa ating mabuhay na hindi tayo lumalakad sa ayaw ng Diyos kundi doon sa gusto niya, kaya doon tayo nananatili. Sa pangalawa, hinihimok tayo sa panulat ni David na hindi tayo dapat basta-basta nakikipagkasundo sa mga hindi natin kauri. At ang sabi dito po ay, sabi din kaya lumabas kayo sa kanila, come out from among them, at sabi ng Panginoon, huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, kayo aking tatanggapin. Ito po ang naging problema ni Samson nung hinawakan niya yon po na ano ng Panginoon doon. And then, verse 18, at ako'y magiging ama niyo, at ako'y magiging ating mga anak, lalaki at babae, sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. So magiging, ano tayo, konektado. Anong hingi natin, bibigay. Kasi ama eh. Pero kung mayroon tayong nagagawang ganito sa binanggit sa Corinthians, at sabi dito, ano po, ay doon sa mga evildoers na ito, nakikipagkasundo na tayo, at hindi tayo umahiwalay, yung innocency nawawala eh. Okay? Kasi alam mo naman eh, di ba? Sabi ng Biblia. So, yun po ang nangyari dito. Kaya, ang ano dito, kapag tayo lumalakad, ano po na hindi doon sa kalooban ng Diyos, okay? Hindi natin ito mapapansin sa ating buhay na ang ginagawa natin, lumalayo na tayo sa mga utos ng Panginoon. Kaya dito po, we must obey the biblical doctrine of separation ayon po dito sa ating binasa sa 2 Corinthians. Kaya dito po sa verse 4, 5 and 6, sasabi diyan, I have hated the congregation of evildoers and I will not sit with the wicked. I will wash mine hand at the innocency, so I will compass the altar, O Lord. So yun po ang sabi niya sa verse 6. Pangatlo, okay? Sabi ng verse 7 and 8, okay, sabi doon, that I may publish with a voice of thanksgiving and tell of thy wondrous works. Lord, I have loved an habitation of thy house and the place where thine honor dwelleth. Una, yung word na publish dito mga kapatid sa verse 7. Okay. Verse 7 muna. Sabi diyan, na umawit ng malakas ng awit ng pasasalamat. Yung kahit hindi kapasapasalamat yung ating, di ba yung ano nga, minsan kapag tayo ay mayroong dinadaramdam sa ating ano, yung ating awitin, dakila ka o Diyos, nagpapasalamat ka kahit wala sa tamang sense yung ano mo, kumbaga may dinadala ka, pero ang iyong pasasalamat, ang lumalabas sa bibig, galing sa iyong damdamin, dahil sa iyong puso ay yung pasasalamat sa Diyos. Bakit po? Sapagkat umawit ng malakas ng awit ng pasasalamat, ang iyong kahangang gawa ay ibabalita ng bibig. Kahit hindi mo yan gustuhin, kukusa ang puso mo na magsabi sa Diyos ng ganito. Bakit po? Sapagkat dito, sa pangatlo, mayroon tayong kagalakan na mag-celebrate na tayo ay isa sa mga inutusan ng Diyos, tayo ang tinawag ng Diyos, tayo ay mga servant ng Diyos, mga maaasahang servant ng Diyos, na kahit dumadaan tayo sa sobrang x-ray, sa sobrang init ng problema, nandoon ang Panginoon kasama natin. At ang sabi niya rito po sa verse 8, Lord, I have loved the habitation of thy house. Yung pakikisalamuhan doon, verse 8. Okay? Sabi niya, mahal ko ang bahay na iyong tinatahanan at ang dakong tinatahanan ng iyong kaluluwalhatian. Ipinapakita po dito yung, sabi baga ng Panginoon, there should be glory in the church. Sapagkat paano nagkakaroon ng glory doon? Masaya kang nandoon na, sabi ni David, ay mahal ko. Lalakay ko ang bahay na iyong tinatahanan. Doon po tayo mimit, doon ang sabi ng Panginoon na huwag papakalimutan ito sapagkat ito ang kanyang nararapat, yung utos niya. At dito si David ay mayroon siyang kagalakan na nagsiselebrate na kahit sa pinagdaanan niya na ang buhay niya ay hindi maitatago. Si David po dito ay he was cleansed by the water and by the blood of Jesus, katulad natin, and he was concerned about praising, loving, and glorifying God. Sa laan to, sa bahay, sa simbahan. Ano po? At dito niya ito ginagawa sapagkat katulad po ng Panginoon Kristo nung siya buhay pa, nagpapastor siya, bago po siya ihulihin, he sang a song in the church. Ano po? Umawit siya doon. At nandoon niya tayo sa Luke. Ano po? At kung saan na yung si David dito umawit din ng papuri doon sa lugar
nandun siya nagsasakripisyo sa Panginoon. Tayo po ba ay kapag mayroong pasasalamatan, may natapos, may napagdaanan, may nasolve ang Panginoon, hindi natin nasusolve yun, kundi ang Panginoon, tayo ba'y umaawit na may pagpupuri sa Diyos? O baka naman, nakakalimutan na natin. Ano po? Kaya yun po ang kagandahan dito sa sulat ni David, na tayo po bilang mga servant ng Diyos, una, na tayo po ay dapat ma-examine natin ang ating mga sarili, tayo ba'y lumalakad? Okay? Sabi dito ni David, you need to examine me, O Lord, try me, at sabi, prove me, at ang pangalawa, ay dito po ay binigyan siya ng, sabi niya dito na sa sulat niya, na dapat ay humuwalay tayo sa mundo, dapat magkaroon tayo ng banal na separation, at may celebration. Sa pang-apat, okay, doon po tayo sa verse 9 and 10. Okay, sabi ng verse 9 and 10, gather not my soul with sinners. Okay, medyo ano ito no? Okay. And then pagdating doon sa verse 10, or nor my life with bloody men, okay, and those hands is mischief, and the right hand is full of bribes. Pati pala sa mga ito, sabi ni David, kung maaari, ano po, hindi dapat. Kasi bakit si David po ay sumulat, okay, upang ang buhay ni David dito ay maging pure, yun po ang kanyang isinulat ayon sa dikta ng Banal na Espiritu. Sabi doon sa verse, mga tao masamang gawa ang mga kasalanan mga kamay, na ang kanilang kanang kamay ay puno ng mga lagay. Di ba? Ibig sabihin, hindi tayo pwede ditong sumasama, nakikipag-transaksyon, sapagkat dito po ay dapat may intervention po tayong titingnan. Okay? Interview din natin at alamin din natin ang kalagayan ng taong yun ating makakasama, sapagkat dito po ay magdadala ito sa atin ng paglayo sa Panginoon. At sabi niya dito sa verse na ito, verse 9, gather not my soul with sinners. Huwag po niyo ang Panginoon isama doon o dalhin doon. Ano po? And then, sa panghuli, okay, para mas maaga rin tayo ngayon dito. Yung pong panghuli sa verse 11 and 12, but as for me, I will walk in mine integrity, redeem me and be merciful unto me. Bakit niya binanggit po yung be merciful? Sapagkat yung po yung grasya ng Diyos, yung pa rin po ang maglilinis sa atin. Dahil, oo nga, tayo po saved na, at forever na pong kaligtasan, hindi naman po ito mawawala. Kaya lang itong laman na suot-suot natin, ito yung nagdadala sa atin ng mga ganitong paraan na tayo po ay nahuhulog o tatalikod, lumalayo sa presensya ng Diyos. Sabi niya, David, as for me, I will walk in my integrity. Okay? Kapag ang persona o ang isang tao mayroon pa rin integridad, ano po? Mayroon po siyang depensa. Ano po yung depensa? Pag may kaaway, hindi yan basta-basta makakapasok. Pag mayroong gustong manggulo, hindi ka agad yan makakagulo sapagkat mayroon kang magaling na depensa. Ano po ang depensa natin? Okay? Sabi ng mga writer, character is a marvelous shield against the accusation of man. Character, yung tamang pagkukulang. Minsan, ako din bagsak dyan. Ano po, marami tayong mga pagkukulang dyan at din natin mabalansi at maayos ang ating mga character minsan. Pero ito daw pala ang sabi ng maraming nagsasalita o maraming mga writers na itong character ay isang malaking shield o kampilan o pansalag against sa mga akusasyon ng tao. Kaya nga minsan yung pero isang maganda rin na kapag nasasaktan pa tayo ng salita ng Diyos, good point pa yan o kaya magandang balita pa. Ay lang ang problema doon, nung masaktan ka ng salita ng Diyos, abalayo kang lumayo, may problema ka doon. Kasi minsan ang karakter ay dapat ito yung magiging shield natin. Dito, ang sabi ni David dito sa verse 11, okay, but as for me, sabi niya dyan sa verse 11, okay, ngunit sa ganang akin ay lalakad ako sa aking katapatan. Hindi yung kung ano yung narinig mo, iniisip mo yung sasabihin ng tao, o yun. Kundi ang tinitingnan dito ng pagkasulat ni David, yung karakter natin, yung ating pananampalataya, yung ating tiwala sa Panginoon, yung ating totoong pagiging anak ng Diyos, pagiging servant ng Diyos, yun po ang iniaasahan ng Panginoon. Sabi dyan, sa ganang akin, ako ay lalakad sa katapatan. Ano man, huwag mong isipin yung sasabihin nila, di, magpatuloy ka. Ngayon, masaktan ka na salita ng Diyos, magpatuloy ka pa rin. Mas mabuti nga yun, at sasaktan ka kaysa kalyado na. Ang pinaka-worst na problema ng isang Kristiyano, yung kalyado na ang puso, di na nasasaktan ng salita ng Diyos, malaking problema na yon.
Hindi na talaga yung masasaktan kasi yung anong kalyo dito sa kamalig. Kalyo sa kamalig. Ano yung tawag yan dito? Batal. Makapal na ano yan, ang balat na hindi na yung nakakaramdam eh. So yun po ang problema. Yung masaktan ka sa mga salita ng Diyos, preaching, memory verse, okay lang yun, masaktan ka eh. Pero yung dahil doon sa nasaktan ka, ilalayo ka, problema yun. Okay, so, dito ay, sabi dito, ang karakter natin, inaasahan ng Diyos, ang totoong karakter ng totoong anak ng Diyos, na kahit anong ginagawa sa kanya ng kaaway, binabato siya. Naalala niyo si Jesus Christ, di ba? Dahil mayroon siyang gustong gawin, hindi niya pinapansin yun, may pumipitik, may tumatapon, may nagpapakain, may tumatadyak, may kumukurot siguro, may naghahampas. Hindi niya iniintindi yun eh. Yun ang totoong servant of God. Kaya dito po, ang isang mabuting konsensya, ano po, ay, ito yung nagiging ano natin eh, sa bawat difficulty sa buhay, ang ating konsensya ang nagiging parang, nagsasabi, ano po, nasabi niya, may pananampalataya ka ba? May Diyos ka ba ka? Okay? So dito po ay, yung mga difficulty sa buhay natin, ito yung ating konsensya nagsasabi na may Bible, may salita ang Diyos, nandyan ang Diyos, hindi nagbabago ang Diyos, nangako ang Diyos, I will never leave thee, forsake thee. So yan na dapat ang paninindiganan sapagkat yun ang ating humble determination sa panglima natin. Sa verse 11 and 12, dapat mayroon tayong determination, determinado tayo, na ano man ang gawin sa atin ng tao, ng kapwa natin, patuloy tayong magsisilbi, patuloy tayong mag-aano sa Kanya, kahit anong itapon sa atin, kahit iwanan ka pa, okay? Sapagkat dito po, ang Kanyang salita, ang Kanyang totohanan, na dito po ay kaya ng Diyos magpalakad ng mga bato kung ayaw nating magsalita, papunta sa Kanya, tungkol sa Kanya. It takes a step, ano po, sa atin, kailangan nating magpatuloy, kailangan nating kumilos, sapagkat sabi ni David dito, ay sa bawat sinasabi ng Banal na Espiritu habang sinusulat niya ito, aware si David, alam ni David na ang Panginoon ay hindi siya iwanan. Unang-una, mahal siya ng Diyos. He's in God's own heart. Sa atin naman, ng mga Kristiyano, ang isa sa dahilan kung bakit tayo po ay pwedeng hindi matakot, hindi mawala ng pag-asa, sabi ng Panginoon, diba? Hawak tayo ni Jesus, hawak si Jesus ang kanyang Ama, tapos bibigyan kayo ng walang hanggang buhay. At wala mo siya pinangako, sabi ng Romans 8, di ba? Ni ang tagutom, ni ang itak, ni ang anuman, ni ang nilalang sa ibabaw ng langit, ni ang nilalang sa ilalim ng lupa, ay hindi pwedeng magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya dito po, dapat tayo ay mayroong determinasyon. Sabi ng verse 11 and 12, na tayo ay magpatuloy. Sabi niya doon sa verse 12, my foot is standeth on the even place. Yan ang ibig sabihin yun. Pag sinabi pong patag na lugar, ito po yung mga statues, mga kaltuntunin ng Panginoon. Balance yan eh. May kinakantangan natin yung pagka Sunday school yung the statues of the Lord is, di ba? So dito ay, sabi niya dyan, ang aking paa, sabi ng verse 12, nakatayo. Okay? Pakilabas mo na yung verse 11 dyan, may Tagalog. Okay? Verse 12. Sa isang patag na lupa, ang paa ko'y nakatungtong. Sa malaking kapulungan, ay pupurihin ko ang Panginoon. Yung malaking kapulungan, ito po yung congregation. Ano po? Kapag ka nakatayo ka sa statues ng Panginoon, sa patag na ito, sa pantay na salita ng Diyos, pinag-ano natin pag nag-susulwining ang mga young people natin. Si David preacher natin ay pag nagpi-preach, ang Diyos ay patas, di ba? Pantay, okay, walang kinikilingan. So doon po tayo nakatayo sa mga salita ng Panginoon. Ngayon dito, ano ang hamon ni David sa atin? Okay? Si David determinado, okay, to serve the Lord kahit ano ang gagawin sa kanyang tao. Pag sabihin siya ng masasama, tapunan siya ng maruruming bagay, hindi siya intindihin, siya ay apihin, siya po ay determinado, sabi ni David sa kanyang panulat, ang aking mga paa nakatayo sa patag, may determinasyon at mayroon po siyang integrity. Sabi niya rito, siya ay aware na ang Diyos, na ang Diyos ay marami pang kailangang makarinig na tao, kaya tayo tinawag. Ang gagamitin tayo ng Diyos upang maipahayag ang kanyang salita. Mga kamag-anak na natin, hindi pa nare-revive eh. Marami na tayong mga kamag-anak na nandyan, mga nalulupay-pay na. So,
dito po ay aware dito si David, parang tayo din, aware tayo na tayo tinawag ng Diyos bilang servant, bilang kagamitan ng Diyos, determinado tayo, ano man ang gawin, ano man narinig natin, huwag natin intindihin, sapagkat kailangan tayo ng Diyos, na yung ating mga kamag-anak na nanlulupay pa, nalalamig, kailangan sila ma-revive. Yung mga taong wala pa sa Panginoon, madala natin sila. At higit sa lahat, tayo ay tinawag ng Diyos upang ipagsigawan na ang Diyos ay malapit nang bumalik. Harinawa po, magawa natin po ito, sapagkat ito ang ating tungkulin. 5 bagay sa panulat nito sa chapter 25. Number 1, magkaroon tayo ng honest examination sa ating buhay. Pangalawa, magkaroon tayo ng separation. Sabi ng verse 4, 5, and 6, na dapat hindi tayo makikipagkontrata, makikipagsama, kumbaga sa negosyo, doon sa mga ganito, ano po. Pero tayo nangangamuhan, walang problema yon, sapagkat inilagay ka ng Diyos doon para ikaw ay magningning at magliwanag. So dito po ay, pangatlo, magkaroon tayo ng isang masayang celebration na tayo po ay sinasamahan ng Diyos ayon sa verse 7 and verse 8, na dito po ay dapat anumang nangyayari sa buhay natin, pasalamatan, awitan ng Panginoon. At ang pang-apat ay doon pong sa verse 9 and verse 10 na mayroon tayong intervention sa ating kapwa. Ito sinulat ni David dito na siya po ay stay pure siya. Dapat makita ito ng mga tao na hindi tayo makikita ng pula, sapagkat sasabihin nila, nagdadala kayo ng salita ng Diyos tapos parehas lang kayo. Paano ako pupunta dyan sa inyo? So yun po yung pinakita ni David sa verse 9 and 10, na siya po ay dapat maging stay pure, sabi ng verse 11. Ano po? Then, mayroon siyang humble determination dito sa verse 5, verse 11 and verse 12. Determinado siya, katulad natin, dapat determine tayo, ano mang gawin sa atin ng tao. Kahit wala sa atin sumama, di ba may kanta? Kahit sa atin walang sumama, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya. So yun po, haranawa, mayroon po tayong nakuha ngayong gabi sa 5 puntos na ito ni David sa kanyang sulat sa Psalms 26, na tayo ay mga servant ng Diyos. Tayo po ay manalangin na kailang Diyos. Salamat po sa gabi ito. Salamat po sa sulat ni David na harinawa, magkaroon po kami ng 5 bagay na ito sa aming buhay. Magpatuloy ang integrity na hindi kami nakikisalamuha sa mga kasalanan, bagkos na sila'y makaalam ng iyong kaligtasan. Kaya mo kami dinadala doon at magkaroon kami patuloy na pagsiyasat ng aming mga buhay. Nasubukan mo kami, Panginoon, at harinawa, huwag kaming umalis doon sa iyong mga alituntunin. Harinawa, magkaroon kami ng determinasyon, ano man ang gawin sa amin ng aming kapwa, ano man ang aming marinig na masama, ano man ang hindi namin magagawa, patuloy kami na mag-serve sa iyo, sapagkat yun po ang iyong nais sa aming buhay. Kaya nyo kami tinawag dito at magbibigay kami ng pasalamat at kagalakan habang ginagawa nila sa amin. Alam namin, hindi gagawa nila yan para sa iyo at hindi sa amin. Salamat na nagagamit mo kami sa mga bagay na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.